Ako nga pala si Gia, isa akong registered nurse dito sa Australia at nag-start ako as an international student in 2020 at nakagraduate ako noong December 2023 at na-register din at the same time with APRA in December 2023. So, ibig sabihin habang tinatapos ko yung requirements ko sa school, nag-start na rin ako ng pag-a-apply ng registration ko for APRA. Nag-start din akong mag-work as a registered nurse last year. So, nung January last year, nakapag-work agad ako as a registered nurse, as a grad nurse, so new grad. Baby nurse ang tawag nila. So, yung tanong na bakit nga ba nursing yung kinuha ko? Nursing yung napagdesisyonan kong kunin dito sa Australia instead of i-continue ko na lang mag-masters ako or mag-specialize ako sa dentistry, which is my first profession. Siguro kasi gusto kong i-challenge yung sarili ko na mag-step out of my comfort zone at mag-try ng panibagong degree, which is yun na nga, yung nursing. Nung nagsimula ko palang ma-consider ang pag-aaral dito sa Australia as an international student, pag-a-apply as an international student, yun na nga, wala akong ibang na-consider na i-take na course kundi Bachelor of Nursing. So yung Bachelor of Nursing dito kasi normally is 3 years. Pero meron kasi silang mga accelerated nursing or graduate entry ang tawag nila. So yung sa graduate entry program ng ibang schools, magkakaiba kasi sila ng tawag pero dun sa school, sa uni na napasukan ko, graduate entry ang tawag. So sa graduate entry program nila, 2-year course lang yun, pero bachelor degree, kailangan mo lang ma-prove na meron ka ng graduate ka na ng another degree at i-assess nila yung mga topics na take mo before, tapos i-assess nila kung yun nga, acceptable ba sa program nila. Nung nag-submit ako ng transcript of records at saka yung mga yung iba pang documents ko, parang na-credit naman yung ilang units ng studies ko, like yung mga basic sciences, general anatomy, general physiology, yung mga ganun. Kaya nag-skip na ako ng 1 year, kaya 2 years na lang yung kinuha ko. Nung una, kinonsult ko yung family ko, especially yung dad ko that time na nabubuhay pa siya, nagsabi ako sa kanya na gusto ko ngang mag-pursue ng nursing, gusto kong i-pursue yung nursing ko. At una niyang tanong, bakit nursing? Bakit hindi mo na lang ituloy yung dentistry, ganyan. Sabi ko sa kanya, una sa lahat, I can never go wrong with nursing. Marami siyang magiging opportunity para sa akin. Kung hindi man sa Pilipinas, sa ibang bansa, basta mag-o-open siya ng maraming opportunity sa akin. At naging supportive naman sila sa naging decision ko. Kaya tinuloy-tuloy ko lang yung pag-a-apply. Ano ba yung mga naging requirements para makapasok ako as an international student? Kailangan mong mag-take, una sa lahat, number 1 kailangan mong mag-take ng English exam. English exam, academic, dapat academic yung English exam mo. Kasi may dalawa yan may academic tsaka may general. Ang alam ko yung sa general para sa migration yon, pero yung academic pagka mag-aaral ka as an international student. So sa nursing, depende kasi sa course na kukunin mo, sa degree na kukunin mo, pero sa nursing kasi ang ina-accept nilang score is, ang required score nila for English exam is 65. Ang kinuha ko pala na
exam is PTE. So nung time na nakapag-decide na ako na mag-a-apply ako as international student, nag-prepare ako for at least 2 weeks. 2 weeks ako, sa Pilipinas pa kami nun, nag-prepare ako ng 2 weeks. Inaral ko yung algorithm ng PTE, ano ba yung mga pupwedeng matanong sa English exam, ganyan. Inaral ko yon for 2 weeks, tapos nag-take ako ng July 29. At na-achieve ko naman yung score na na ni-require sa akin. At yun na nga, na-qualify ako doon isa yun sa mga sinubmit kong documents para makapag-apply ako ng doon sa nursing degree ko. Hinanapan nila ako ng diploma, hinanapan nila ako ng TOR, tapos at iba pang certificates na inaral mo kung meron. Tapos yun na nga, kasama yung English exam. Siyempre pandemic nung time na yun na nag-apply ako. So pinayagan na kaming mag-start online, at least 2 topics online. Pero yung second semester, kailangan nandito na kami. So na-delay ako ng 6 months. Na-delay ako actually ng isang buong semester habang inaantay namin mag-open yung border ng Australia para physically nandito na ako para mag-aral, ituloy yung topics ko. Kasi mga placement topics na siya. So kailangan ko nang mag-duty sa hospitals nila. Napilitan akong i-defer o i-delay yung pag-aaral ko, i-defer ko for another year, for another semester. Kasi nakarating kami dito December 2021. Ang commencement date February. So from December to February, yan yung time na naghahanap pa lang kami ng trabaho dito. As an international student nga pala, allowed kaming mag-work ng 40 hours nga lang yun, nung nag-apply ako, 40 hours lang per 2 weeks, so fortnightly. Yun lang yung allowed sa amin, plus yung dependent ko, same. Allowed lang si Baba mag-work ng 40 hours. Pero, nung time na yun, na pandemic kasi, inalaw nila na unlimited yung working hours namin. Pareho. Kape tayo, guys. Ayun na, nag-aalala din kami kasi nung time na yun na baka hindi namin kayang i-sustain pag halimbawa nandito na kami. Pero nung time na pumunta kasi kami dito since pandemic, meron siyang temporary relaxation yung working hours ng mga international students kasi nga COVID. So, inalaw nila yung ganun. Unlimited working hours kami pareho ni Baba, ni Alan. Kaya nakakapag-work kami pareho nang hindi namin kailangang bilangin yung oras namin. Kasi guys, kailangan pala dito, pagka international student ka, kailangan alam mo kung nakakailang oras ka na nakakailang oras ka na ng itinrabaho sa buong, kasi i-add mo yun dalawang linggo. Kailangan normally 40 hours lang, pero nung time na sa amin is unlimited. So hindi namin kailangang i-compute yung working hours namin. Trabaho lang kami ng trabaho. At saka hindi ka pwedeng makapag-start magtrabaho unless nakakommence na yung course. So yung course mo dapat nag-start na yung course nyo, nag-commence na yung course nyo. Saka pa lang kayo pwede parehong magtrabaho ng dependent mo. Sa akin, since February pa yung start ng course ko. Dumating kami December. Meron kaming 2 months, December, January, February. So mga 2 months kaming naghanap ng work ni Baba. Ako nga ang unang nakahanap ng trabaho as dental assistant. So merong isang dental clinic akong in-applyan, private clinic lang siya, as dental assistant. Hindi ako pwedeng mag-work as dentist dito kasi nga wala naman akong registration. Kailangan kasi APRA registered ka. Yung APRA, siya yung licensing body dito sa Australia para sa mga professionals. So para siyang PRC sa atin. Dito APRA ang tawag nila.
dental assistant, yung unang naging trabaho ko dito. Nung natapos ko na yung mga placement topics ko dito, pwede na akong mag-work as an AIN. So yung AIN kasi is yung assistant in nursing. Ang requirement nila para ma-qualify ka to work as an AIN or assistant in nursing, dapat nakatapos ka na ng placement topics mo. Nung natapos ko yung placement topics ko, nag-apply ako sa agency as an AIN. At yun na nga, nagtatrabaho ako sa 2 agency as an AIN. So ang trabaho kasi ng AIN, mag-one-to-one ka sa mga pasyente, sa mga kailangan nilang bantayan, bantayan, one-on-one mo yung mga pasyente na yun. So, o kaya parang assistant ka ng mga nurses, ganyan. Magba-vital signs ka, magfi-feed ka ng mga pasyente, kung ano-ano. At nakapag-work ako sa iba't ibang hospitals dito, public and private hospitals. Kasi i-allocate ka nila kung saan may mga hospitals na nangangailangan ng AIN, doon ka nila isi-send. So, maraming shifts ang nag-o-open, kaya nakapagtrabaho din naman ako ng ilang oras, unlimited hours. Plus si Baba meron din siyang trabaho. So 2 kami, magkatulong kami nagtatrabaho. Tapos si Tiffany nasa grade 11, so hindi pa siya pwedeng mag-work. Hindi pa siya nakakaisip mag-work. Hinahayaan lang namin siya na makapag-adjust sa bagong environment niya. Kaya 2 lang kami ni Baba yung nag-work. Pero si Tiffany na eventually nag-apply din siya kasi gusto niyang mag-work, nag-try mag-work. And nung nag-start namang mag-work, tuloy-tuloy na. Dito nga pala guys, sa mga kids nila, ina-encourage nila at the age of 14 or 15, dapat marunong ka na rin, nagpa-part-time job na sila, ganyan. Kahit na ano lang, yung ibang mga bata, mga pet sitter sila, mga dog walker sila, yung iba nagmo-mow sila ng lawn ng mga kapitbahay nila, yung mga ganun lang. O kaya yung iba, si Tiffany ang first job niya is sa KFC. So, service crew. Siya na lang ang magkukwento sa inyo kung paano yung naging experience niya doon. Siguro para ma-inspire din yung, kung halimbawa may mga anak din kayong makakasama nyo pag pupunta kayo dito as international student, ma-inspire din yung mga anak nyo na wag silang matakot mag-apply ng work or magtrabaho kahit na ilang oras lang, para at least bata pa lang sila, natitrain na sila, matutunan na nila yung paano kumita sila ng sarili nilang pera, ganyan. Bukod pala sa pagiging AIN guys, nagtrabaho din ako as carer. Yung work ko naman as carer sa aged care yun. Ang aged care nila dito, nursing home dyan sa Pilipinas or sa ibang bansa, di ba, nursing home. Dito tawag nila aged care. At talaga namang mahirap ang pagiging carer. Kaya saludo talaga ako dun sa mga kaibigan ko na nag-work sa aged care. Hindi ko alam kung paano nila nasusurvive yung pagod. Sobrang pagod talaga as carer. Mahirap ang trabaho ng mga carers kasi ilang residente yung aalagaan mo, i-assist mo sila sa pagligo nila, sa pagkain, kung ano-ano. Tapos, yun na nga, carer ka eh. Ang nangyari naman sa akin, ako naman kasi nung time na yun, bali 3 yung companies na pinagtatrabahuhan ko habang nag-aaral ako, 2 agency, tsaka isa nga yung sa aged care as carer. Doon sa 2 agency na yun, AIN ako. Mas kumukuha ako ng shifts as AIN kasi para sa akin mas madali lang ang AIN kasi isang pasyente lang yung aalagaan mo. Basta mahirap din ang pagiging AIN, pero pa isa-isang pasyente lang. Hindi katulad pag care ka, maraming residente yung kailangan mong i-assist. Yun. Kaya saludo talaga ako doon sa mga
mga friends ko na naging care, very good kayo. Kaya yung nung time na carer ako, paisa-isang shift lang siguro ako per fortnight, gano'n kadalang. Kaya hindi ako masyadong nasanay as carer kasi hindi din ako gano'n kadalas punta sa aged care. Yun. Pero sa AIN, as AIN, yan, nalibot ko yung mga public and private hospitals dito. Kasi nga, doon ako kumukuha ng maraming shifts. At saka nga pala, casual yun. Pag casual ang rate mo, mas mataas compared sa pagka-permanent part-time ka, ganyan. Kasi wala ka namang benefits. So, casual rate, guys, mas mataas dito. So, yun na nga, nung pagdating namin dito, unlimited working hours kami. Hanggang siguro mga 2022. Sorry guys, hindi ko na matandaan kung yung exact day kung kailan na-lift yung temporary relaxation ng working hours ng mga international students dito. Kaya, pero nung na-lift yun, nag-worry din kami kasi sabi namin, baka paano na kung limited na yung working hours namin, baka mahirapan kaming i-provide lahat ng mga kailangan naming bayaran sa school, sa school ni Tiffany, sa Unico. Plus, syempre yung mga living expenses namin dito, malaki-laki din yung maintenance namin. So, nagbabayad kami ng insurance namin, health insurance namin as family. Tapos, syempre yung mga bills, yung rent, sabay-sabay yan sabay-sabay mong babayaran. Plus, yun na nga, university fees, tsaka school fees. Medyo mabigat. Kaya nag-alala din kami, sabi namin baka mamaya hindi namin kayang i-sustain, paano na, baka mamaya kailangan naming umuwi pag hindi na namin kaya. Pero sa awa ng Diyos, kinaya naman. Nung time na nag-aaral ako, mahirap kasi syempre sabay-sabay din yung assessments namin. Sabay-sabay namin dapat matapos yung assessment. Sa uni nga pala dito guys, ang tawag sa mga requirements sa school, hindi mga quizzes or test, assessments. So dito, sa umpisa pa lang ng course or ng semester, ibibigay ng mga lecturers yung schedule dates ng mga assessments, ng mga topics nila. So, alam mo kung kailan yung due date nung mga kailangan mong i-fulfill na requirements. Kaya, medyo sabay-sabay din yun. So, pag naka-placement kami, hindi kami pwedeng mag-work syempre kasi full-time yun eh. Full-time kaming magtatrabaho as nursing students sa mga iba't ibang hospitals. Iba't ibang hospitals. Kaya hindi talaga ako pwedeng magtrabaho nun. Si Baba lang yung nag-work nung time na yun. Kaya, 8 weeks. Ang placement kasi namin guys, may dalawa kaming placement na tig 4 weeks at may dalawa rin na tig 8 weeks. So, yung 4 weeks na yon, yung sa first placement ko, 4 weeks, hindi ako pwedeng magtrabaho. Kaya si Baba lang. Tapos, sa next semester, another 4 weeks. Tapos, yung next year, tig 8 weeks na yung mga placement namin. So, yung pag naka-placement ka, hindi ka allowed na mag-work syempre kasi una sa lahat, full-time yun eh. Para ka na rin nagtatrabaho nun pero unpaid. So, nagtatrabaho ka sa ospital kung saan ka inallocate ng uni mo. Tapos 8 weeks yun na full-time, wala kang kita. Grabe din yung pagtitipid na ginawa namin. Plus, yun na nga, kung pareho kaming nagtatrabaho ni Alan, kaya siguro kahit papaano, kinaya naman. Buti na lang nung time na na-lift na yung temporary relaxation ng working hours, pag-graduate na rin ako. So, kahit na limited na lang yung working hours namin, like 48 hours na lang kami pwedeng magtrabaho fortnightly. Kumbaga kahit nahihirap ako na pagsabayin yung work tsaka studies, iniisip ko lagi na I can't afford to fail.
any topic. Hindi talaga pwede kasi mahal. Una sa lahat, mahal. Mahal ang babayaran ko kung halimbawang bumagsak ako sa isa sa mga topics. Plus, yun na nga, madidelay pa yung pag-graduate ko. Kaya, mahirap talaga ang pagsabayin ng work. May mga katrabaho ako ng mga Pilipino na syempre dyan sila nag-aral sa Pilipinas. Nakakatuwa kasi magagaling sila talaga. Nakukwento nila sa akin paano yung naging training nila kasi tinatanong ko sila paano yung naging training nila habang nag-aaral sila dyan. Nakakabilib kasi parang kinukwento nila sa akin na parang nasa second year pa lang sila, nakakapagpaanak na sila. Na dito kasi hindi po pwede yung ganun. Kailangan hiwalay yung midwifery. Kung gusto mo yung sa ganun sa OB, kailangan nasa midwifery ka or double degree yung kukunin mo. Iba rin yung naging training sa amin dito. Paano ba nag-aral? Puro assessments plus yun na nga placement topics tsaka actual na training sa hospitals. Ganun. So, siguro magkaiba nga ang training natin ng mga yung mga nurses na katulad kong mga RNs na katulad kong dito nag-aral nang wala naman akong background sa nursing sa Pilipinas. As compared dun sa mga nag-bridging na lang dito na gamay na nila lahat, alam na nila. Pero may mga classmates din ako na graduate na dyan sa Pilipinas pero mas pinili nila na mag-aral ulit dito ng another 2 years, yung katulad ng ginawa ko, another 2 years. So parang nag-back to zero sila. Kasi para sa kanila mas madali daw yung pagkuha ng registration pagka ganon. Ako nung nag-aaral ako dyan sa Pilipinas, hindi ako high achiever. Never akong napunta sa Dean's List. Never akong naging honor student. So average lang or sabihin na natin above average akong estudyante. Pero kahit na mahirap yung naging journey ko dito journey namin as family, as international student. Kinaya naman kasi siguro nakaset yung mind namin sa goals namin na kailangan matapos namin yung naumpisahan namin dito. Plus, ang susunod nun is, syempre makapagtrabaho rin kami dito at nangyari naman yung lahat. So yun na nga, yun yung naging journey ko dito bago ako maging fully registered nurse dito. Alam ko marami pa syempre yung pagdadaanan, pero ang kagandahan kasi sa nursing, napakarami niyang areas, ang dami mong pwedeng gawin. Kung pagka kunyari nagsawa ka na sa isang area, sa isang specialty, pwede kang mag-try naman ng isang specialty hanggang sa makuha mo yung kung saan ka magiging komportable. So in a nutshell, ang pag-aaral ng nursing dito sa ibang bansa, lalo na syempre as international student, hindi madali kasi magtatrabaho ka para masustain mo yung lahat ng bayarin nyo habang nag-aaral ka. Kaya hindi rin talaga madali. Pero syempre, pag may pangarap, kakayanin, di ba? Kaya huwag kayong ma-discourage sa sinasabi ko na mahirap. Alam ko kaya nyo din kasi kinaya namin eh. So kayang-kaya nyo din. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa kung pinaplano nyo na makarating dito as an international student or kahit na anong pathway, o kung sabihin na natin hindi nursing yung plan nyo,
i-push niyo lang 'yan kung talagang, buo yung kailangan buo din yung loob niyo, open-minded kayo, open yung mind niyo sa mga kung ano yung mga puwedeng mga challenges na puwede niyong ma-experience dito. Open din dapat yung mind niyo sa kung ano, dapat ready kayo sa kung ano man yung mga challenges na puwede niyong ma-experience as international student dito. At go lang ng go. Kumbaga kung kaya nung iba, baka kayanin niyo din. Kaya huwag kayong madi-discourage kung makakarinig kayo na, mahirap doon. Try niyo muna kasi magkakaiba naman tayo ng experience, eh. Ang advice ko lang din dun sa mga, gustong i-pursue yung pagiging international student dito, kahit na ano pang degree yan, basta nandito na kayo, kailangan, balance niyo lang din, i-balance niyo. Kumbaga maghanap din kayo ng ibang ways para ma-relax kayo, kumbaga magpahinga. Kailangan niyo rin siyempre ng pahinga. Bukod sa magtatrabaho kayo, mag-aaral kayo, pagsasabayin niyo 'yun. Pero kahit papaano, maghanap kayo ng ways para makapagpahinga kayo. Hindi po puwedeng ibubuhos niyo lahat yung time niyo sa trabaho. Kahit one day na rest, malaking bagay yung makakapag-rest kayo. Ayun lang guys, sana naman, kahit papaano may napulot kayong, lesson sa mga nai-share ko sa inyong experience ko dito, experience namin as family. At huwag kayong titigil, i-set niyo lang yung mind niyo sa goals niyo. One goal at a time, puwede na. Huwag namang sabay-sabay, 'di ba? So, one goal at a time, kakayanin, go for it. Thanks for watching.